Kapatid, may nakita ka na sigurong sanga ng puno na naputol. Ano po? Nung nakakabit pa ito doon sa puno, buhay na buhay. May dahon, may bunga. Pero nung ito'y naputol na, nahiwalay na po yung sanga doon sa puno, unti-unti nang natuyo at namatay yung sanga. Dahil hiwalay na po siya doon sa puno na siyang nagbibigay sa kanya ng buhay. At kapatid, ganoon din po ang larawan na ibinigay ng ating Panginoong Hesus tungkol sa ating spiritual life bilang kanyang mga mananampalataya. Sabi po ng Panginoong Hesus sa John chapter 15 verse 5, sabi niya po dito, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." At ano po ang mensahe dito ng ating Panginoong Hesus? Malinaw na malinaw kapatid. Ano po, nagaya ng isang sanga na hindi na nakadugtong sa puno, ay ganun din po tayo. Hindi tayo mabubuhay spiritually kung hiwalay tayo sa ating Panginoong Hesus. Ang context po pala ng book chapter 15, kapatid, ito po ay bahagi ng huling pagtuturo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad bago siya dakpin, pahirapan at ipako sa krus. Sa John chapter 13 to 17 po, tinuturuan niya sila kung paano mamuhay pagkatapos niyang umalis. At dito ginamit ng Panginoong Hesus ang illustration ng vine and branches. Sa Israel, kapatid, ang ubas o vine ay isang kilalang simbolo. Pero sa pagkakataon pong ito, sinabi ng Panginoong Hesus, sabi niya rito sa John chapter 15 verse 1, "Ako ang tunay na puno ng ubas." Ibig sabihin, kapatid, siyang tunay na pinagmumula ng buhay at spiritual na bunga. At tayo pong mga mananampalataya niya ay ang mga sanga. At bilang mga sanga, may isa lamang po tayong dapat gawin. Ano po yun? Yun ay manatiling nakaugnay sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po doon ay manatili. Sa English po ay remain or abide at meno or meno naman po sa Greek word. At ito po ay nangangahulugang patuloy na manatili, kumapit at magkaroon ng malalim na relasyon kay Kristo. Kapatid, hindi po ito simpleng relihiyon lamang, kundi ito po ay living relationship with Jesus Christ. At paano po tayo mananatili sa Kanya? Una, sa kanyang mga salita. Sabi po ng Panginoong Hesus dun sa John chapter 15 verse 7, sabi niya po, "Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo." Sapagat kapag ang salita ng Diyos ang gumagabay sa ating buhay, nananatili tayo kay Kristo. At ikalawa naman po, pagsunod sa kanyang utos at sa kanyang kalooban. Sabi niya po doon sa verse 10, ang sabi niya dito, "Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at kayo'y nananatili sa kanyang pag-ibig." Ano po, dahil ang tunay na relasyon at connection sa kanya ay makikita sa obedience o pagsunod. At kapatid, kapag po tayo ay nananatili kay Kristo, na tulad ng isang sanga na nakakabit sa puno, ay natural tayong magbubunga ng lahat ng magagandang bagay na mula sa Diyos. At patuloy tayong mapupuspos ng biyayang spiritual. Kapatid, uulitin ko po, ang mga bunga po ay hindi gawa ng sarili nating lakas at kakayanan. Ito po ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Sabi po doon sa Galatians 5:22 to 23, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. At kapag tayo ay konektado sa ating Panginoong Hesus, nananahan sa atin ang kanyang espiritu. Kahit ang kanyang karakter ang lalabas at mahahayag sa ating buhay. Ngunit kapatid, may malinaw din pong babala ang ating Panginoong Hesus sa verse nating binasa. Sabi niya po doon, "Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa." Hindi niya po sinabi doon na may magagawa kayo, pero konti lang o limitado lang. Kundi ang sabi niya doon ay wala. Tulad ng sanga na hiwalay sa puno, ay tuyot at patay. Ganon din tayo. Patay po tayo spiritually kung hiwalay tayo sa ating Panginoong Hesus. Yes po kapatid, maaari kang maging religious, ano po? Pero kung wala kang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus, ay wala ka din pong tunay na spiritual fruit sa buhay mo. At ito po ang dahilan kung bakit sinabi din ng ating Panginoong Hesus din po sa Matthew chapter 7 verse 18, "Ang mabuting puno ay hindi nagbubunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi nagbubunga ng mabuti." Ibig sabihin po kapatid, ang magagandang bunga ng Espiritu ay magbubunga lamang kung may tunay po tayong relasyon at connection kay Kristo. Pero kung wala, ibig sabihin lamang kapatid, hindi po bunga ng Espiritu ng Diyos ang magbubunga sa buhay mo, sa buhay natin, ano po, kundi bunga ng Espiritu ng kaaway.
Isang magandang halimbawa po mga kapatid ang mga alagad ng Panginoong Hesus. Bago po nila tunay na makilala at magkaroon sila ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus, sila po ay mga ordinaryong tao lamang, no? May kanya-kanyang mga ginagawa at pinagkakaabalahan sa buhay nila. Pero na makilala nila ang Panginoong Hesus, nanatili sila sa Kanya at tapos po sila ng Espiritu, nagkaroon sila ng tunay na relasyon kay Kristo, doon po nagbago ang kanilang mga buhay. Mabasa po natin doon sa Acts 4:13 na napansin ng mga tao na sina Pedro at Juan ay ordinaryong tao lamang pero sabi nila na nakilala nilang sila ay mga taong nakasama ni Jesus. Kaya dito po kapatid ay malinaw ang kanilang lakas at kakayanan ay hindi galing sa sarili nila kundi galing ito sa kanilang relasyon sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ang nahahayag sa kanilang mga buhay at hindi ang mga dati nilang pagkatao. Kaya mga kapatid, ang tanong ngayon ay nakakabit ka po ba sa tunay na puno ng ubas? Nakakonekta ka po ba sa ating Panginoong Hesukristo? Yung tunay na relasyon at connection po kapatid. Hindi lang po sa relihiyon, hindi lang po sa pagsimba mo, hindi lang po sa pagiging mabuti mo, o kahit sa paggawa mo ng mga magagandang bagay. Kundi ang Panginoong Hesus po ba ang naghahari sa puso at buhay mo? Dahil kapatid, ang kailangan po natin ay yung buong pusong pagpapasakop at pananatili sa Kanya. Pananatili sa Kanyang mga salita, pananatili sa pananalangin, sa pagkipag-ugnayan sa Kanya, at pananatili sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Dahil kapatid, ang sanga na nakakabit sa puno ay siguradong magbubunga. Kahit ang hamon ng Panginoon po ngayon sa iyo kapatid, sa atin, na kanyang mga mananampalataya mga kapatid, na kung pakiramdam mo ay parang natutuyo ang iyong spiritual life, o parang nalalayo ang ugnayan mo sa Panginoon, na parang nahihiwalay ka sa puno, kapatid, tinatawag ka ng ating Panginoong Hesus. Magbalik loob ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, at magpasakop ka sa Kanyang Espiritu. Dahil kapatid, ang pangako ng Panginoong Hesus, na kapag nanatili tayo sa Kanya, magbubunga tayo, mahahayag na siya sa ating buhay, at magpapurihan siya sa ating buhay. Amen?